It's Learn TV! Hello mga katropa! Ayos ba tayo dyan? It's another video! Okay, ngayon naman ay may papakita ko sa inyo. Yung, hehehe. Bumili ako nitong Akai Professional MPK Mini Plus. Ano ito? Pang-control ng mga sequencers, saka yung DAW, MIDI controller. Okay, maliit lang siya na piano. Okay, and ang gagawin natin una, i-hook up natin siya doon sa aking computer. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Okay, so nandito na tayo sa aking workstation. Alam nyo, hindi lang recording studio to, kundi workstation din talaga to kasi dito ko rin ginagawa yung aking mga videos. Dito ako nag-video editing. Okay, tapos lately itong anak kong si Perrin nagbi-video na rin dito. So, kailangan kong i-upgrade na rin itong computer na to eh. Pero anyway, back to the topic. Ito yung ating Akai MIDI controller at mayroon siyang kasama na MIDI, itong MIDI cable na to. Ano ba tawag dito? Type B yata ito. Type B. Okay, hold on. Ayan. Type B na na cable. Tapos i-hook up yun dito sa likod. Okay, tapos ikakabit ko dito sa aking hub. Okay, kailangan ipa-power up ko yung hub. Ibig sabihin may power. Okay, powered hub yan eh. So, okay, kakabit natin. Okay, so powered na yung hub at ito-turn on ko siya. Yan, naka-turn on na yung Akai. Okay, ngayon naman ay papatakbuhin ko naman yung aking yung aking ano ba tawag dito? DAW. Okay, yung Cubase LE. Saan ba yun? Ito. Okay, Cubase. Okay, and okay. Nakalimutan ko i-turn on yung yung live track. Okay, ito yun. Okay. Okay, tapos ayun, Zoom L8. Okay. Yun. And patakbuhin natin itong ginawa ko na na recording, practice recording lang to, yung para lang ma-check ko yung MIDI para anuhin ko yung eksperimentuhan ko. Okay, so let's create or open. Okay. Ito. Okay. So, ngayon ang mangyayari ay ito. Ano ba to? Ito, pipiliin ko itong isang tono. And then okay, dito sa kanyang channel settings, all MIDI inputs, tingnan natin kung marirecognize na niya. Wala pala akong
Teka. Ito. Yan, para marinig natin. Okay. And then here. Taas ko to. Yan. Yun. Okay. Hindi ako talaga marunong magpiano eh. Marunong lang ako sa theory. Okay. So, ibig sabihin no, pwede ko siyang i-record. Ayun, nakikita niyo yung bar. May pumapasok na signal. Okay? Kita mo yun? You know, isa pang magagawa natin dito ay pwede tayong mag-assign ng iba-ibang klaseng effects tulad ng halimbawa gusto natin ng saan ba maganda? Ayun, vocal. Okay, choir. Okay, clean. Okay, choir. Okay, tingnan natin. Okay. Okay. Ayos. So, madali siyang gamitin pag dating sa DAW. Ang ginagamit kong DAW ay Cubase. All I had to do really was just to plug it in. See, plug it in and then assign a track to it. Like right now, see this white track here? Itong white track na to. Ano yan? Yan yung inassign ko na track para sa dito sa controller. And ayan yun. Ayos. So, ang gawin naman natin ngayon, pag-aralan natin kung paano ikakabit itong Akai MIDI controller na to doon sa aking S1 sequencer. Okidoki. Hello mga katropa. It's another day. And I spent a whole deal of time trying to make this MIDI controller, Akai MIDI controller, and this Roland S1 work together. I've been trying to connect them, using MIDI. But unfortunately, hindi ko makontrol yung nito, yung tone generator nito to make a sound using this. So, unfortunate, but that's okay kasi ito, very effective siya doon sa DAW, yung digital audio workstation na nasa computer ko. So, I might still keep this, maybe replace this old big keyboard with this one, and bumili na naman uli ako ng isa pang MIDI controller. This time siguro gagana na yung aking Roland S1 dito. So let's check it out. Okay, out of the box, ang laman ay ito lang, itong Minilab 3 by Arturia Minilab 3. Tapos registration card, may mga instructions, saka itong USB Type-C na may angle. Angle yung ito. Alright.
Hello mga katropa, pasensya na kayo, hindi ko natapos kagad tong video na to kasi nagkatrangkaso ako, ubot sipon. At kung naririnig ninyo yung boses ko parang may doble, yun ay dahil naka-on yung aking voice tweaker para pagandahin yung boses ko. Hopefully, nare-record natin ng maayos. Anyway, mahigit 1 linggo na akong may sakit. Kaya hindi ko natapos 'tong video na 'to. Ah, just to give you an update kung ano ang nangyari 'no. So, I bought the Arturia, MIDI controller na katulad din siya nung Akai. Pero hopefully kasi naisip-isip ko baka mas maganda ang, compatibility nung Arturia doon sa Roland. So, sinubukan kong, i-connect yung, Roland S1 saka yung Arturia, hindi ko magawa. So, obviously merong mali dun sa mga settings ko kaya hindi ko sila mapag-connect. So, naghanap ako ng mga different ways para ma-solve yung problem. And one of the things I discovered was the use of VST plugins. Yung VST plugin ay mga programs yon or subprograms na ipa-plug in ninyo sa inyong DAW para magkaroon ng interconnectivity between the DAW and the device. Or it can be a VST plugin that mimics the machine or the device. For example, meron akong na-discover na uh, VST plugin, okay? Itong plugin na to, magkakaroon ng interconnectivity doon sa S1 device at saka doon sa DAW. Pero hindi ko pa nasusubukan dahil hindi ko alam kung stand-alone ba itong VST na to, meaning hindi kailangan yung S1 device or hindi siya stand-alone. Ibig sabihin merong nakakabit na S1 para mag-interconnect yung dalawa. So, yun ang ano ko, yun ang ginagawa ko sana. Kaso tinamaan ako ng sakit. So, pasensya na po mga katropa, aking mga subscribers. Hindi ko na tapos kaagad 'tong video na 'to. So, ang next step na gagawin ko, as soon as I'm feeling better kasi parang may sakit pa rin ako. As soon as I'm better, ah, ah, uumpisahan ko na yung aayos nung VST plugin na nandoon sa DAW para ma-connect ko na siya do'n sa S1 kasi hanggang ngayon hindi ko pa siya ma-connect, eh. So, yun ang, aking gagawin in the next few days aside from naku, natambakan na ako ng trabaho mga katropa. Yung, hindi ko pa pala naikwento sa inyo 'no, nung nagkasakit ako at the same time yun namang aking water heater doon sa garahe ko ay nagkaroon ng butas. Ewan ko kung natatandaan ninyo yung previous videos ko 'no, about 2 years ago, nagkaroon ako ng emergency dito sa bahay kasi nga yung copper pipe na galing dun sa heater, yung nagdadala ba ng hot water sa bahay, nabutas, nagkaroon ng yung miniature na butas na parang spray lang siya. Nung una hindi namin nakikita tapos lumalaki siya ng lumalaki. So, yun ang nangyari dito last week habang may sakit ako. So, dahil nga may sakit ako, naisip ko na mag-hire na lang ng tubero. So hanap ako ng certified na trustworthy na tubero and inayos niya yung aking water system. So masaya naman ako kasi maganda yung pagkakagawa niya. So ito papakita ko sa inyo. Alright. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginawa nung tubero.
Hindi ko na siya binidyo kasi nahiya naman ako eh. Saka hindi ko alam yung mga ugali ng mga tao dito. Anyway, eto na yung ginawa nung plumber. And I was very happy with this kasi pinalitan niya yung aking yung regulator, water regulator. At the same time, nilagyan niya ng plug or what do you call this? Valve. Okay, shut off valve doon sa ilalim. So, yeah, that's very nice kasi hindi na ako kailangan pumunta doon sa labas para sarhan yung valve doon. Dito ko na lang gagawin. See? And also, kinabitan na rin niya ng bagong kabitan ng hose. See? So, maganda, ayos na naman ako, satisfied ako sa ginawa niya. Okay, at ito naman yung sinasabi ko na nabutas, ewan ko kung natatandaan ninyo, sa mga subscribers ko, yung video ko about 1 or 2 years ago na nagkaroon ng butas doon. Tapos, ang solusyon ko ay brazing, binraise ko yung butas. Nawala naman. Ang kaso, siguro dahil matanda na rin talaga yung tubong yan, last week, nagkaroon ng, dati diretso yung ganyan, nagkabutas around this area. No, nagkaroon ng, tapos nagkaroon ng baha dito, ganyan. So, tumawag kami ng tubero, at yan naman ang ginawa niya, nilagyan niya ng bagong tubo. Pero dahil nasa corner kasi, so actually ang naging problema ko dyan from the start, hindi ko siya maputol kasi masyadong malapit doon sa wall. Pero meron siyang gamit, meron siyang nakita ko ginagamit niya, mabigat na bagay, na device, na instrument na pinasok ng gano'n doon sa tubo, tapos meron siyang pinindot na gano'n, tapos naputol na yung tubo. See? So, yun ang magandang, magkaroon ng gano'n, pero anyway, ito yung ginawa niya, dahil nga mahirap ikabit ng diretsong gano'n, ng bago, ginawa niya ng paraan, nilagyan niya ng mga angle tubes para, ayan, ganyan. So, and bukod pa dyan, dinagdagan niya nito. Yan, tangke. Ano yan? Para sa feedback, pagka nagkakaroon kasi ng masyadong mainit ng tubig dito sa tangke, nagkakaroon ng parang nagba-backfire yung hangin, yung steam. So overall mga katropa, ang ginastos namin doon sa naging problema namin sa plumbing, umabot din ng 2,190 yata. May warranty naman, okay na yun. Saka maganda yung pagkakagawa. Ang nakakatawa lang, ewan ko kung naranasin niyo yun na once nagkaroon ng problema sa bahay, halimbawa yung plumbing, bigla na lang naglalabasan yung mga iba ring problema. So ngayon naman, kailangan kong mag-ayos ng 3 faucets para maibsan yung yung tulo, yung may leak na kasi yung mga gripo. So kailangan ayusin ko 'yon. And not only that, kasi a few weeks ago, inisip ko na i-upgrade ko na itong aking workstation. So bumili ako ng bagong DDR 1 terabyte na hard drive. Tapos bagong Windows 11 kasi Windows 10 pa rin hanggang ngayon ang ginagamit ko. At magkakabit din ako nitong bagong graphics card. Ang pagkakalaw ko 8 gigabytes to na graphics card. So ang dami kong gagawin all of a sudden. Nagkasakit na ako. At ngayon, ang dami kong gagawin para maayos itong lahat. So, mga katropa, next video na lang. And hopefully, gumaan na itong pakiramdam ko. At maayos ko na yung mga gripo. See you later mga tropa. See you on the next video.
So ano pa ang hinihintay nyo? Click on the like button mga katropa. At mag-subscribe na rin kayo para masuportahan ang aking channel. And lastly, don't forget to click on the notification bell. Thank you!